nasa atin po natin Payola nung siya po ay head ng HOPE o yung tinatawag natin ng procurement sa agency. So, yan po yung mga issues na unless hindi po nila maipapaliwanag ng maayos, po pwede po maging ground for impeachment. Ipapa-impeach na si BP Sara at may lookout bulletin na kay BP Sara. Nako, talagang first day, may nilabas nga si Attorney Trixie November 1. Nagtatrabaho ang Kamara para ano? Para gipitin ng Duterte. Ganyan sila katindi. Kabalik-balik. Anong topic nitong si Chua na ito? Si Sara. Impeachment ni Sara. Lookout bulletin para kay BP Sara. So, kung sakasakali nga po na ito nga po ay hindi masasagot, matutugunan po ng kampo ng Vice Presidente, ano po ang mga pwedeng mangyari sa inyo pong ginagawang pagdinig sa usapin po ng termination po ng hearing and eventually po coming up with a committee report? Pagka hindi po nila ito may re-rebut, magsasabit. Well, number one kasi we have to be reminded na ito nga pong ginagawa natin is in aid of legislation. Siyempre magpo-propose po kami ng mga batas na sa amin pong nakikita. Pangalawa po, yung mga recommendation mo, pagaya po ng ganito po. Pero ito po ay isasubmit pa po. Kung itutuloy po ito sa impeachment, ito po isasumiti pa sa Committee on Justice. Dahil yun po talaga yung committee na magtatalakay po para po sa impeachment proceeding. Pero yan na po ang kampo ni Martin. Yan ang inaasikaso nila, impeachment. Hindi man sila nag-bother para imbestigahan itong flood control project. Hindi man lang nila imbestigahan yung mga nag-a-addict na mga opisyal. Di ba? It is very obvious. This is a political harassment. Naniniwala nga ako nung sinabi ni BP Sara na may hawak lang ng budget ng buong Pilipinas, ha? Again, buong Pilipinas, may mga kumakalat pa nga na may problema na tayo sa baha, nagsibili pa ng eroplano itong mga hinayupak na ito. Di umano. Pero yan ang sabi ni BP Sara, pera ng buong bayan, hawak. Buong Pilipinas, hawak nito si Tamba at saka nitong si itong si Saldico. Kaya ganito gumalaw ang Kamara eh. Sara ng Sara, Sara ng Sara. As we all know, sa tatlong pamamaraan po ng impeachment proceeding sa Kamara, ang isa po sa mga paraan dyan ay meron pong verified complaint na manggagaling sa sinuman pong mga mamamayan na susuportahan po o i-endorso ng isang kongresista o mismong isang kongresista. Tama po. Opo. Kayo ho pa mismo, Congressman Joel, ay nasa inyo bang kaisipan o damdamin na kayo mismo ho ang maghain ng verified complaint concerning po dito sa binabanggit yung impeachable offense na umano ay nagawa ng Vice Presidente? Ikaw ba maghain? Well, ito po yung pag-uusapan po namin ng committee. Ako po ay chairman lamang. Siyempre, at the end of the day, magiging consensus po to ng committee. So if ever natakot ka bigla? Po, pwede naman po itong resolution namin maging basihan para po dito sa impeachment. Opo. Yung pong balita ngayon na ito po headline ng Philippine Star, no? Kayo po ay humihikayan sa DOJ na ilagay po sa lookout bulletin ang 7 opisyal ng OVP, sir? Tama po kayo. Sige po. Ito po kasing lookout bulletin ay para po ma-determine at siyempre ma-monitor po natin ito pong mga iniimbitahan po natin kasi may mga balita po kami. Yung iba po parang gusto na po lumabas ng ating bansa. So ito naman pong lookout dahil wala naman po silang kaso pa. So wala naman po tayo magiging full departure order. Hindi hold departure, lookout. Sa madaling salita, bantayan nyo kung magsisisilabas yung mga yan. Ako kasi ang datingan sa akin pagka mga lookout na yan. Political harassment yan eh. Kaiba po kasi na itong lookout bulletin. Ito pong lookout bulletin, para po ma-determine muna, baka yung iba po sa kanila may mga warrant of arrest. At least, ito po magiging basis para hindi po sila ma-hold po sila. Pangalawa po, makita rin po yung magiging itinerary nila. But
Talagang babantayan nila yung mga galawan itong mga nasa committee ni BP Sara. Having said that, kung wala naman po silang mga warrant of arrest, well, I have to admit, wala naman po tayong magiging basis para sila po ay may mapigil sa pag-alis po nila. So, anong purpose? Ang tanong dyan, anong purpose? Ba't may lookout bulletin? Diba? I mean, sasabihin mo para yung totoong purpose. Sa akin, na nakikita ko lang totoong purpose yan, para maharas itong mga ito. Mabantayan ninyo kung saan ang mga aktibidades, kung saan sila pupunta, tapos pagka na-monitor ninyo, may mga gagawin kayong alam mo na, panggigipit, di ba? Na siyempre kayo mismo inamin ninyo. Hindi nyo sila mapipigil kung wala naman, di ba? So what's the purpose? Wala lang. Makasar lang. Opo. Pero sa ngayon po, ano ho ba ang estado nitong mga taong ito na opisyal ng OVP na hindi nasipot po sa inyong mga imbitasyon sa usapin po ng imbitasyon? So, na ho ba ang nai-issue po ng komite at meron ba din ho bang posibilidad na gaya po ng ginagawa sa Quadcom na meron na pong mga arestong gustong mangyari? Noong nakaraan po, nag-issue na po kami ng subpoena at kasabay po nito yung lookout. Ito po ay minanifest po through emotion ng isa sa mga kongresista. Kaya po, ito po yung batihan po natin ng lookout bulletin. Lahat po sila binigyan na po natin ng subpoena at kung sa susunod po na hearing, bukas po ay hindi po sila umattend. Po pwede po yung mga kongresista, yung mga miyembro po ng committee ay po pwede po silang ipasight into contempt. Opo. Sige po. So, Congressman Joel, balikan ko lang po itong itong nga pong posibilidad ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa ngayon po kasi nagbabalik session po kayo and you only have until December 20. Pagkatapos po nun, ang balik po ninyo ay Enero at 13 at ang inyo pong mahaba na pong break for the campaign period and election ay February 7. Ano po yung last day ninyo? Sa inyo bang palagay ngayon, materially, do we have the material time to be able to go on with the impeachment process in the lower house? Yung impeachment, kung aabot pa, yan ang punto dyan. Kung aabot pa ngayong bago magpasko. Well, yung nga po yung nabanggit ko kanina na ito talaga tatalakayin pa po namin ng mga miyembro. Baka mamaya exercise in futility na rin po dahil unang-una po wala na rin po tayong panahon. So, lahat po yan babalansehin po namin at pag-aaralan. Babalansehin nila, pag-aaralan kung lulusot. Kung magkakaroon sila ng support. So, tanungin mo, Congressman. Kamusta ang Pasko mo? Mananalo ba tayo? I-impeach ba natin si Sara? No, next, Congressman. Kamusta Pasko? Ano ba? I-impeach ba natin si VP Sara? Ikaw, Congressman. Saan ka magpapasko? I-impeach ba natin si VP Sara? Ganon. Hindi tinatansya pa. Kung magmumukha silang tanga o hindi. At makakaasa po kayo kung ano man po maging rekomendado ng ating mga kasama sa committee. Ito lang masasabi ko. Sige, go. We are ready. We are ready to protect VP Sara. Kasi tandaan natin, hinalal po ng bansang Pilipinas si VP Sara with 32 million votes. Mas marami pa kay Marcos. Ang issue nyo lang yung confidential funds na takot naman kayong imbestigahan si Marcos. I mean, this is obviously bias. This is obviously political in nature. Kung ako tatanungin ninyo, wag na nga tayong maglokohan. I mean, kanya-kanya tayong opinion, pero kayo, maniniwala ba kayo na this is up para sa bansa yung pinag-iimbestigahan nila ang confidential funds ni VP Sara? Kasi kung yan ay para sa bansa, dapat imbestigahan mo rin. Etong si Marcos, yung confidential funds niya mas mataas, I'm sure. Etong si Martin, yan sa kamera kayo mismo. Imbestigahan ninyo saan napupunta ang pera ng taong bayan, itong flood control project. Ipagbibigay alam din po namin ito sa inyo.
Opo. Pero sir, gaya din po ng inyo pong ng inyo pong diyan, yung graph ninyo sa impeachment proceedings sa Kamara, may pangatlong paraan po naman para maihain at mabilis pong maaksyonan ng Kamara ang impeachment complaint. Ito nga po yung pangatlo na dediretso na opo, ito po yung 1/3 po na pirma na kakailanganin po lamang sa isang verified complaint. What do you think of that process being utilized by the members of the House na gusto hong pa-impeach ng Vice Presidente? Lahat po yan i-consider po namin at pag-aaralan. Dahil siyempre, marami rin po mga legal expert na nagsasabi na po pwede rin naman po na outright sampahan na lang po ng kaso sa court dahil being the Vice President, wala po siyang presidential immunity. So lahat po yan pag-aaralan po natin at So sa madaling salita, sabi ni Ted, 1/3 pwede na nilang i-impeach si BP Sara. 1/3 votes of yung Kamara, yung kampo ni Martin. 'Di ba? So, pero sabi nito si Chua, pwede rin naman sampahan ng kaso pag-uusapan nila. Ako'y naniniwala, talagang pag-uusapan nila dito. Handa na sila talaga siraan ng Duterte, especially BP Sara kasi siya talaga magiging president sa 2028. Yan na po talaga yan. Ako tingin ko pag-uusapan nila dito kung ito ba ay magbabackfire o hindi. Kasi tandaan natin, nung pinatawag ng Senado si PRRD, na imbis na ipahiya si PRRD, lalong minahal ng taong bayan si PRRD ngayon. Titingnan nila kung meron silang support ng taong bayan. Kasi kung pinilit nila yung impeachment at ayaw ng taong bayan, baka babaliktad, mag-backfire, mag-boomerang sa kanila. Lalo silang masira sa taong bayan. Yung sinisiraan nila, lalong tumataas, lalong minamahal ng taong bayan. Yan lang pag-uusapan. Kung meron silang support dun sa kanilang kanya-kanyang lugar, tandaan nyo mga congressman yan kanya-kanyang distrito. Yan ang gapangan dyan. O tingin nyo ba dyan sa lugar nyo, mahal pa rin siya mga Duterte? Ganyan ang gapangan dyan. Aalamin ang lakas ng mga DDS. So, sige lang, impeach nyo. Ako nga, maganda nga yan Nang magkaalaman na tayo, nang matapos na tong problema natin. Nang magising na talaga ng tunay ang mga Duterte. We will know. But, don't forget this. Yung 32 million ni BP Sara na boto, mas dumadami pa ngayon. At yung 31 million na boto ni Marcos, kumukonti. Why? Kasi maraming bumoto kay Marcos ay talagang gusto ang Duterte. Sinuportahan lang si Marcos. Second, dahil sa nangyayari ngayon sa baha-baha, lalong nababawasan yung 31 million. Baka kalahati na lang yan. So baka ang supporter ni BP Sara ay nasa 40 million na, si Marcos nasa mga 15 million na lang or 16. Half. Isipin yung mabuti. Pero kaming mga tunay na Duterte supporters, dahil alam namin sila ang sumugpo talaga sa mga adik, handa kami. Naka-ready lang kami. Magbabantay lang kami na maisakatuparan ang naayon sa batas. Hindi yung mga abusadong mga politiko.